Hello, hi mga nay! Welcome to another video po. Ilang araw na naman akong hindi nakakapag voice over. Kasi naman, pang umaga na naman yung shift ko. Agay, itong mga manok na to. Hirap kasi akong magkaroon ng time pag opening shift dahil maaga pa lang nag-aasikaso na ako para maasikaso ko nga rin yung may iwan kong pagkain sa mga bata at syempre tubig nila. Tapos pag umuwi naman, syempre pagod ka na at mag-aasikaso ka uli ng pagkain sa hapunan. Kaya ayun, hindi ko malaman kung paano ko isisingit yung pagbo-voice over. Pero anyway, back to the video na nga po tayo. Since late upload nga ako palagi, maaga nga rin ako nag-asikaso sa video na to para magluto ng pritong saging. Dahil nagkandahinog na nga yung mga hinarvest namin mga saging. At dahil ito na nga daw ang babaunin ni Kuya Bill, niluto ko nga to para meron siyang pang merienda. May pasok pa sila sa video na to pero practice na nga lang ng graduation. Kahit papano, nasa month of April na nga ako, malapit na ako sa katotohanan. Ang dami nga nagsasabi sa akin na huwag daw akong magtambak ng video at i-upload ko daw agad. Kung alam niyo lang yung kagustuhan kong may upload lahat ito. Paano ba kasi yun? Paano ba kasi maging superwoman? Kung kaya ng iba na mag-upload araw-araw, pues ako hindi. Kasi naman, yung 2 hours na i-voice over ko, nakapag-igib na ako ng tubig nun, napuno ko na lahat ng lalagyan dito eh. Sana kung nandito lang yung tubig sa amin, di ba? Kahit na gumawa ako ng ura-urada, makakagawa ako. Kaso nga po, walang tubig dito. Yung iba voice over ko, iigib ko na lang. Hindi po ako galit, nagpapaliwanag lang. Tapos eto pa, 'di ba, i-voice over mo tapos talagyan mo ng music kasi nga yung mga iba hindi mo na mabosesan. Tapos pag-upload mo ng video may copyright. 'Di ba? Nakakaiyak. Pinagpaguran mo, pinaghirapan mo tapos may copyright lang pala. Minsan nga ayaw ko nang lagyan ng music at i-voice over ko na lang yun. Nga lang naiisip ko baka maumay naman kayo sa kadaldalan ko. At ayun, sa dami ng dadal ko, nakapasok na nga si Kuya Bill. Sa video na to, since may pasok pa yung mga bata, panghapon pa nga yung pasok ko. 1 to 9 yung schedule ko kasi nga para maasikaso ko sila sa umaga. At ito, pagkaalis ni Kuya Bill, syempre, alam nyo na, araw-araw na routine ko maglalaba. Wala na, hindi na maalis sa sistema ko yung paglalaba na yan. Talagang araw-araw ko kasama sa buhay ko yung paglalaba na yan. At habang naglalaba ko, si Bossing naman nagsisibak ng mga kahoy para meron nga kaming stock dito. Kasi naman sa araw na to, aalis siya para dumayo na naman nga uli at doon magtrabaho. Kapag kasi ganitong patigil-tigil yung trabaho dito sa amin, sa dayo talaga siya nagpupunta para doon maghanap ng trabaho. Nung nakapagbanlaw naman ako, nakahugas na nga rin siya ng plato. At eto, nakasampay na nga rin ako nung aking pinaglabahan. Tapos pagkatapos noon, nakapag-igib na rin si Bossing ng stock na tubig nga dito sa amin. Ganyan talaga siya, bago umalis, minimake sure niya na meron kaming stock na kahoy at saka tubig dito sa bahay para kahit papano nakakatipid nga kami sa pagbili ng butane. At sabay na nga kami naglakad, ako papasok sa trabaho, siya naman ay babiyahe. At dahil wala nga si Bossing, kinagabihan pag uwi ko, tulog na nga tong mga to. At nung chinek ko kung nakapaglinis ba sila, ay naku po, hindi. Kaya naman, agad nga akong kumuha ng tubig at bimpo para linisan nga tong mga to. Kaya kausapin ko lang yan sila na, lilinisan, pupunasan kita, huwag kang iiyak ha. At nagpapapunas naman sila. Yun nga lang, minsan hindi maiwasan na iingit-ingit talaga kasi nga syempre natutulog na. Kapag naandito kasi yung trabaho ni Bossing, since alas 5 naman yung uwi niya, bago ko dumating, nakalinis na nga yung mga yan at nakakain na. Pero kapag wala siya at ako ay closing shift, syempre 9 na yung uwi ko. Minsan hindi pa sila kumakain, inaantay pa nila ako. O kaya naman abutan ko sila tulog na at hindi pa nakapaglinis. Kaya lang, ganun talaga kailangan kasi natin magtrabaho. Kaya tiis-tiis lang muna ng konti, pasasaan ba't makakaahon din tayo dito. Ngayon nga, inaalala ko kasi magpapasukan na. 3 na silang mag-aaral at hindi ko alam kung kaya ko bang pagsabayin yung pagtatrabaho at yung pag-aalaga sa kanila. Natatawa nga ako sa sarili ko kasi dati ang hanap ko trabaho. Ngayon namang natagalan na ako sa trabaho, na-increasean na ako, parang gusto ko namang mag-resign. Lalo na pag nakikita kong ganito yung itsura nitong mga to. Pero hanggat kaya pa, gagawan nga ng paraan. Pero kung hindi na, talaga namang sila ang pipiliin ko kaysa sa trabaho. Kasi naman marami pa akong mahanap na trabaho sa mga susunod na araw. Pero yung oras ko sa pag-aalaga sa kanila at pag-intindi sa kanila, nako, sandali lang yun. Darating ang araw, hindi na nila ako kailangan, di ba?
Nung matapos ko silang linisan, tignan nyo naman yung kulay ng tubig. Kasing kulay na ng lupa dito sa amin. Diyos mio. At pagkatapos ko rin mag-asikaso, syempre, ako naman ay matutulog mag-isa. And fast forward naman, kinabukasan, medyo tinanghali na ako ng gising at eto nga yung bumungad sa akin. Ubus na naman yung ating saging. Yan. Ilang piraso na lang ba to? 1, 2, 3, 4, 5 yan. Meron na naman ako nakita doon na natumbang saging. So, tibain natin. Teka lang. Sige na. Kaya mo na yan. Oh, lakasan mo naman. Oh. Diba? Gusto rin kasi niyang masubukan na magtiba kasi nga nakikita niya sa akin. Kaya kapag ganitong may mabababa, siya nga yung pinapagtibak ko. Kasi pag matataas, hindi ko maiasa sa kanya gawa ng hindi nga niya marunong itumba yung puno. Hindi katulad ganitong nakatumba na, kukurin na lang niya yung bunga. At natutuwa din naman yan kapag nakagawa siya ng ganyan. Syempre, bagong experience sa kanya. At lalong tuwan-tuwa yung dalawang bulinggit pag nakita ito. Syempre, may bago na naman silang nga antayin na mahinog. At dahil tanghali na, ay nag-asikaso na nga rin ako ng pangtanghalian namin. Ang nasanay kami kasing agahan namin, tinapay at saka kape. Minsan naman, biskwit sa mga bata. At habang nagsasaing ako, eto namang mga to ay naglalaro ng lutu-lutuan. Hinahayaan ko nga lang sila kasi naman ginagawa din namin to ng mga bata pa kami. Pero lagi ko lang silang sinasabihan na wag ilalayo yung mga apoy at baka makasunog nga sila ng kung anong bagay. At wag din silang maglalaro ng mga baga, baka kasi yung mga kalaro nila ay mapasok. At dahil meron nga akong inuwing lechon manok nung gabi, ito nga yung ulam namin ngayon na lulutuin ko. At ipapaksiw ko nga lang siya. At since merong naiwan na kahoy si Bossing bago siya umalis, dito nga ako sa kahoy nagluluto. Pero once na maubos to, syempre bibili na ako ng butane. Yun nga paglalaba, hindi ko na masingit araw-araw, yung pangangahoy pa kaya. At may isang bata dito na nagdereklamong gutom na nga daw siya, pero hindi pa naluluto yung ulam namin. Kaya eto, inuunti-unti yung natitirang hinog dito sa taas. Pagkaluto ay kumain na nga rin kami at isinabit ko na nga rin tong mga saging dito sa sabitan namin. Pinalitan ko na yung kukunti yung laman nitong marami. Pagkatapos, sabay-sabay na nga rin kaming maligo dahil si Kuya Wilt ay may pasok pa. At dahil alas 12, yung pasok ni Kuya Wilt mas maaga nga siya sa schedule ko sa pagpasok. Kaya naman, pagkaligo namin, yung dalawang bulinggit binilin ko na nga dun kay Papa at dun sila sa kubo matutulog. Tulog na kayo. Ayusin mo na yung gaan dyan. Pagbukas lang ang plato. At habang nandun nga sila sa kabila, ako naman naghugas muna ng plato bago pumasok kasi hindi ko pa naman oras. Diba ganyan tayo mga nanay, bago tayo pumasok sa trabaho pagod na tayo. Kaya naman minsan sa trabaho wala ka na talagang power. Pero dahil nanay nga tayo, pagka uwi galing sa trabaho ay kailangan pa nga din mag-asikaso. Kaya ayun, kudos sa mga nanay dyan na working mom din. Pati na rin sa mga full-time moms. Alam kong hindi madali yung mga ganap natin sa buhay pero carry lang para sa ekonomiya. Para sa pamilya pala. At pagkatapos ko mag-asikaso, eto't papasok na nga tayo.
forward, pag uwi ko, tulog na nga si Kuya Von dahil hindi nga daw siya natulog nung hapon. At eto naman si Kuya Will, nagluluto na ng kanyang nabakaw na isda at eto nga daw yung kanyang pang-ulam. Habang nagluluto naman siya, inasikaso ko namang linisin si Bunso kasi nga hindi pa siya nakakapaglinis. Samantalang si Kuya Von naman, bago matulog, nakapaghugas na nga ng sarili niya. Kahit pa paano naman kasi talaga, si Kuya Von marunong siya mag-asikaso. Kaya lang dahil bata nga, minsan pa bebe, kaya ayun, kailangan pa nga din asikasuhin. Pagkatapos makapagbihis ni Bunso, tumabi na nga rin siya dun sa kuya niya at natulog na din habang si Kuya Wilt naman kumakain pa. Madalas talaga siya nauhuling kumain kasi nga namamakaw muna siya bago siya kumain. Habang ako naman nag-asikaso nga muna, nagsalin muna ng mainit sa termos at nagtupi ng konti. Pasensya na po kayo sa puson, tatlo na kasi lumabas dyan. Hinubad ko lang kasi yung uniform ko gawa ng sobrang init pero hindi pa nga ako nakakapaglinis dito dahil kailangan ko pa nga ng mainit na tubig. Anyway, dito ko na nga po muna tinatapos tong video na to. Until next video po, thank you for watching!